Hello mga Katden fans! Narito na po ang ilan sa mga latest updates patungkol kay Catherine and Alden Richards. Abay matapos ilabas ito sa publiko, samut-sari na pong mga statement or news ang natatanggap natin patungkol sa bagay na ito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification for best updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa palagian ninyong panonood at palagiang pagsubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much! So before we continue, let's watch this video clip. Starts. Yan ang ilan sa mga video clip kung saan isinapubliko last October 5, 2024 ang kanilang tinatawag na official poster kung saan makikita dito na naroroon sila sa Calgary or Alberta, Canada at kinuwanan po ang ilan sa mga tagpo dito at ito po yung ginawa nilang tinatawag na poster. So dahil po dito of course sa paglabas nga nito ay samot-sari pong mga statement, samot-saring mga komento mula sa mga bashers at supporters ang inilabas po sa fashionpolice.com dahil parang isa sa mga pinag-usapan dito yung patungkol sa mga komento at reaksyon ng ilan sa mga netizen patungkol nga sa paglabas nga ng official poster kasi prior to that may mga lumalabas na poster po ang Hello Love Again pero hindi pa pala siya official. So ito ang Saturday nilabas ito at sa susunod naman ilalabas din nila yung tinatawag na official trailer. Parang ganun yung pagkakarinig ko. So, i-comment nyo po sa comment section if mali ako. Paki-comment po yung tama. So, this coming sa susunod po nilang mall tour, may ilalabas ulit po silang panibagong info patungkol po sa kanilang movie na Hello Love Again. Pero of course, dahil po sa sobrang init ng pagtanggap ng mga Pinoy, ay samot-sari din ang talagang pinotakti po ng bashers ang kanila pong pinakabagong poster. May mga nagkomento, "Hay, minadali, parang gawa lang ng junior high school. Sana hindi yellow yung top ni Kat. Okay naman, parang Korean family film. Ganun yung Arrive. Why Korean? This team has been used by several film outlets already and not just by the Koreans. Sa Laguna ba yung background? Parang sa Kalamba ata yan. Sana may tricycle sa likod or yan yung mga marites na nanood dyan habang nag-film sila. Pwede na, watch pa rin ako. As a freelance graphic designer, dislike. They should have chosen a different color for Catherine or different background na hindi yellow. Sana yung may Randall sa band ang nilagay nila sa poster. May mas magandang view yung since obvious namang they walking in Banff dyan sa poster. Tsaka ng outfit, sabi ng iba. Sabi naman ng iba, dislike. Bakit kaya laging wala sa gitna? Dislike, parang background ng mas na-highlight. Parang project ng Roper katabi ng basurahan. Madami nagpapapicture sa spot na yan dito sa California or dito sa Calgary, Alberta, Canada. OA mo, masyado mo naman siyang sinasamba. FYI, nasa CA din ako kaya ako nasabi. Black screening ang sasagip dito, wala namang dating talaga. And buti na nga may mga black screening at kikita kung iba hindi ordinary movie na gusto mo kumita ba? Hindi, diba? Obvious kung anong klaseng movie nang walang dating sa masa. So ganito katitindi yung mga inabot na bashing po pagkatapos ilabas yung official poster ng Hello Love Again. And alam naman natin kung sino talaga yung mga taong ito na talagang walang tigil sa kakabash. No, parang wala na silang mga positibong sinabi patungkol dito sa Hello Love Again. Kahit alam natin na yung early success is talagang bumabandera na po sa publiko at sa buong Pilipinas. And of course sa lahat ng parte ng ating pong ng earth, 'di ba? Sabihin na natin real talk 'yan dahil sa iba't ibang panig po ng lugar meron pong mga pa-black screening. At hindi ko rin po talaga kayang matanggap ang ilan sa mga news na naglabasan at ilang mga banters. Sabi po sa Daily News PH, solid Katniel fandom.
a stand against Alden Richards for Catherine Bernardo. Sabi niya, marites muna tayo, Anak Pil, Daily News Showbiz. Ayan, sabi ni Anak Pil, the Katniel fandom comprising the most loyal supreme supporters of Catherine Bernardo and Daniel Padilla is once again in a spotlight as the discussion heat up around the release of the new film Hello Love Again. Next month, my fans are expressing their discontent regarding Alden Richards, who they believe is using Catherine to revive his fading career and serve his personal interest. Parang sinasabi po dito ng article na ito na yung Katniel fandom daw, pinangalanan po ni Miss Anak Pil. Yung Katniel fandom, pinapalabas nila na si Mr. Alden Richards daw is unti-unti nang nalalaos, kaya namang ginagamit daw si Miss Catherine Bernardo para dun sa kanyang karera. In a various comments across articles promoting the film, solid Katniel fans has been vocal about their loyalty to Catherine and Daniel, insisting that Alden is not the right partner for her. Despite the rising popularity of Katden, the on-screen pairing of Alden and Catherine, the Katniel fandom remains steadfast in their preference for Daniel as Catherine's true match. The tension in the fandom is amplified by the breakup of Catherine and Daniel, and the relationship lasted for 11 years, which occurred last November, and amid rumors of a third party, Daniel was linked to Andrea Brillantes, leading to significant backlash against him. Many fans have labeled Daniel Padilla, who is unfaithful, which has further fueled the flames of controversy. So ganito nga nangyari daw, parang ito pa rin po yung tumatatak talaga. Amid this turmoil, solid Katniel fans are fiercely protective for their idols. They feel that Alden's involvement with Catherine is a strategic move rather than a genuine connection. So medyo masakit po pakinggan, di ba? This sentiment resonates deeply within a fandom as they continue to express their disapproval of Alden through a social media and public comments. The strong loyalty of Katniel fandom underscore their emotional investment in the love story between Catherine and Daniel, which has been cultivated through years of successful between the true transcend more on-screen moments, representing a deeper bond should be overshadowed by other partnership. So, pangit lang pakinggan kasi parang sinasabi nila na si Mr. Alden Richards is not the right person for Miss Catherine. Pinipilit pa rin nila na kung meron daw pinakatamang tao para kay Miss Catherine, walang iba yun kundi si Daniel. So, sabi pa nila, as the promotional activities for Hello Love Again continue, it remains to be seen how this rivalry will play out in the public eye. Alden Richards faces a significant challenge in gaining the trust and acceptance of the solid Katniel fandom, who are unlikely to waver in their devotion to Catherine and Daniel. Catherine Bernardo and Alden Richards pairing may garner attention. The solid Katniel fans remain unwavering in their support for Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Their loyalty serve as a testament of the power of. So, yung mga yung mga statement na to, it was clearly came from the Katniel fans na hanggang sa ngayon ay umaasa pa rin talaga na ang pinaka-endgame ni Miss Catherine ay walang iba kundi si Daniel. Wala silang ibang pinagkakatiwalaan para kay Miss Catherine kundi si Daniel Padilla lang. Ganun po yung lumalabas. And ang pinaka-pangit na words na nabasa ko dito is Alden Richards is using Catherine Bernardo para po dun sa kanyang nag-fade na karera. Sabi niya, Catherine Bernardo pairing garner attention, the solid Katniel fans remain unwavering. And alam naman po natin kung sino po tong mga taong ito kasi ayaw kasi nila sa Katden dahil ang pinaka fandom na ito is solid at unwavering nga daw di umano yung kanila pong loyalty para po sa Katniel. Marami rin po sila mga post sa kanila mga social media na parang inihahalin tulad itong si Catherine Bernardo at Daniel Padilla kay Jenilyn Mercado at kay Mr. Dennis Trillo na naghiwalay for a while, tapos after nun nung nagbalikan sila is nauwi na sa kasalan. Yun pa rin yung pinangahawakan ng mga Katniel fans na bagay na parang imbis na sumuporta sila kay Catherine Bernardo dun po sa upcoming film ay parang dumadagdag pa sila sa toxicity at dumadagdag doon sa mga negativity na dala ng mga bashers. So, imbis na mag-ship into Katden, nag-ship sila into a bashers, into a toxic bashers. So, nakakaawa lang na up until now, wala pa rin yung tinatawag na acceptance. Kaya naman,
ine-expect na rin talaga natin na whatever comes to their mouth is hindi po magiging positibo dahil lahat po is parang hindi gusto talaga si Mr. Alden Richards for Catherine. While in fact, ang katotohanan is A-lister din po si Mr. Alden Richards. He is one of the top artists po ng GMA, and Miss Catherine Bernardo is also a A-lister artist of ABS-CBN. And I don't think para po parang i-disregard kung ano po yung mga nagawang film, ano ba yung gawa ni Mr. Alden Richards dun sa kanyang career para po talaga makuha niya yan. Well, in fact, bago po sila pagsamahin ni Miss Catherine Bernardo sa isang movie noon pa, sikat na po si Alden, may pangalan na siya sa showbiz. So, nasan po yung gamitan doon? Parang ang ano lang, negative lang na mga words na ginamit towards Alden. And pati tuloy si Miss Catherine Bernardo, dinadamay nila sa katoksikan nila, 'di ba? Imbes na sumuporta na lang, imbes na maging masaya na lang tayo doon sa success na meron po ang Kat din, parang isa pa sila sa mga nagiging negative na viewers, 'di ba? Na dapat hindi. Kung talagang totoo silang mga loyal fans ni Catherine and also Daniel Padilla, hindi naman magiging Katniel yan kung walang si Catherine. Ganon po yung ano dyan, ganon po yung katotohanan dyan. So whether they like it or not is lalakad pa rin ang karera ni Alden Richards kahit ayaw sa kanya ng Katniel fans. At ganon din naman aalagwa din ang karera ni Miss Catherine Bernardo even without those negative people around them. Kaya ang pinopoint lang po natin dito is wag na po natin masyadong wag na tayo masyadong maki-ride on dun sa mga negativity na nagbi-bring ng ilang mga toxic fans Ang tanging na lang natin pwedeng gawin is to support them and to respect them kung ano po yung magiging desisyon nila in the end dahil wala tayo sa posisyon para po desisyonan kung ano po yung buhay nila. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!